Isang pirma lang. Isang pirma lang ni Miguel ang kailangan niya para masimulan ng lahat. Napahigpit ang hawak ni Eliana sa sandok habang hinahalo ang mainit na sinigang. Ang amoy ng kumukulong sampalok ay tila hindi tumatagos sa kanyang pag-iisip. Paulit-ulit lang na tumatakbo sa utak niya ang mga salitang binitawan ni Attorney Villanueva kanina. Sa oras na mapirmahan niya ito, Eliana, wala nang atrasan. Napalunok siya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibong pilit na kumakawala. Sa loob ng 5 taon, sanay na siyang magsuot ng maskara. Ang maskara ng isang masunurin, mahina, at mapagmahal na asawa. Ngayong gabi, kailangan niyang siguraduhin na ang maskarang iyon ay perpektong nakasuot. Ang ugong ng paparating na sasakyan ni Miguel ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad na nagbago ang kanyang tindig. Ang kaninang nanlalamig na mga kamay ay pilit niyang iwinaksi. Inayos niya ang kanyang simpleng bestida at sinalubong ng isang matamis na ngiti ang asawang papasok sa pinto. "Welcome home, mahal," bati niya. Kinuha ang itim na briefcase mula sa kamay nito. Dire-diretso lang si Miguel sa paglalakad ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. "Anong ulam?" tanong nito habang niluluwagan ng kurbata. "Sinigang na baka. Paborito mo." "Okay," tipid na sagot nito at naupo na sa hapagkainan. Kinuha nito agad ang cellphone at nagsimulang mag-scroll. Para kay Miguel, si Eliana ay parang isang mamahaling gamit sa bahay. Nariyan lang, palamuti. Hindi na kailangang pansinin. Sanay na si Eliana. Dati, umiiyak siya gabi-gabi. Ngayon, ang bawat pagwawalang bahala ni Miguel ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Tahimik siyang nagsandok ng kanin at ulam para sa asawa. Inilapag niya iyon sa harap nito nang may kasamang pag-iingat. "Masyadong maasim," reklamo ni Miguel matapos humigop ng sabaw. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa cellphone. "Pasensya na, dadagdagan ko ng kaunting tubig." "Huwag na," putol nito. "Tapos na akong kumain." Hindi pa nga nito nababawasan ang kanin sa plato. Napayo ko si Eliana at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang partikular na ringtone na hindi pamilyar sa kanya. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ng asawa. Ang kaninang gusot na noo ay napalitan ng isang nangiti. Tumayo ito. "Excuse me, I have to take this call." Lumabas si Miguel papunta sa hardin. Sinundan siya ng tanaw ni Eliana. Sa salaming pinto, kitang-kita niya kung paano naging malambing ang boses nito. Ang mga ngiti nito ay tila nakalaan lamang para sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Narinig niya ang isang pangalan. Belle. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Eliana, ngunit mabilis niya iyong iwinaksi. Sa halip na sakit, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ito na yon. Ito ang huling patunay na kailangan niya para burahin ang anumang natitirang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pagbalik ni Miguel sa loob, iba na ulit ang mukha nito. Seryoso at malamig. "May emergency meeting sa company. Kailangan kong umalis," sabi nito habang inaayos muli ang kurbata. Tumangulang si Eliana. "Mag-iingat ka." Hindi na ito sumagot. Kinuha lang nito ang susi ng kotse at mabilis na umalis. Naiwan si Eliana sa katahimikan ng malaking bahay. Napatingin siya sa pagkaing hindi man lang ginalaw ni Miguel. Pero ngayong gabi, hindi niya iyon iindahin. Mabilis siyang umakyat sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Tinanggal niya ang suot na bestida at pinalitan iyon ng isang itim na blouse at slacks. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Elianang mahina at palaging umiiyak. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng determinasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya ng bahay, dala ang isang maliit na bag.
Nagmaneho siya papunta sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa isang sulok, naghihintay na sa kanya si Attorney Marco Villanueva, isang lalaking nasa edad 40, may seryosong muka ngunit mababakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Sir Marco, bati ni Eliana nang makaupo. Eliana, sagot nito. Inilapag nito sa mesa ang isang brown envelope. Narito na ang dokumento, Special Power of Attorney. Sa paningin niya, isa lang itong simpleng kasulatan para payagan kang asikasuhin ang ilang maliliit na ari-arian ng pamilya. Pero ang hindi niya alam, ang mga clause na nakatago sa pahina 3 at 4 ang magbibigay sa iyo ng paunang kontrol sa ilan sa kanyang mga holding accounts. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang binubuksan ang envelope. Sigurado po ba kayo, sir? Hindi niya ito mapapansin? Tumingin si Marco nang diretso sa kanyang mga mata. Ginawa ko itong mukhang boring at ordinaryo hanggat maaari. Ang arogansya ni Miguel ang magiging kakampi natin. Para sa kanya, isa ka lang asawa na walang alam sa negosyo. Hindi niya pag-aaksayahan ng panahon na basahin ito ng mabuti. Pero kailangan kong itanong ulit, Eliana, sigurado ka na ba talaga rito? Naalala ni Eliana ang mukha ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang mga pangarap nito na ninakaw lang ni Miguel. Naalala niya ang 5 taon ng pagpapanggap at sakit. Tumigas ang kanyang panga. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano, sir. Tumango si Marco. Kung ganoon, ito na ang unang hakbang. Pag-uwi ni Eliana sa bahay na tila isang gintong hawla, dala na niya ang sandatang magsisimula ng lahat. Dumiretso siya sa office ni Miguel. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakakasuya. Maingat niyang inilapag ang envelope sa ibabaw ng lamesa nito, sa tabi mismo ng mamahalin nitong pluma. Ito ang unang pain. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Simula na ng laro, Miguel. Bulong niya sa hangin. Nagising si Miguel de Leon sa pakiramdam na siya ang hari ng mundo. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanilang master's bedroom ay tila isang spotlight na para lamang sa kanya. Dinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang pamilyar na kisame ng kanyang palasyo. Napangiti siya. Ito ang buhay na para sa kanya. Pera, kapangyarihan, at paggalang. Lumingon siya sa tabi niya. Bakante na ang kama. Maganda. Gising na si Eliana. Tiyak na nasa baba na ito. Naghahanda ng kanyang almusal at ng kanyang isusuot. Isang perpektong asawa. Tahimik, masunurin, at hindi nakikialam. Hindi katulad ng mga babae ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na laging may opinyon at gustong makisawsaw. Si Eliana ay simple. Ang tanging ambisyon nito sa buhay ay ang pagsilbihan siya. At iyon ang gusto niya. Bumangon siya at dumiretso sa kanyang walk-in closet. Nakahanda na nga ang kanyang navy blue suit, plansadong-plansado at nakasabit ng maayos. Sa tabi nito ay ang katugma nitong sapatos, makintab na tila bago. Napangisi si Miguel. Minsan, nakakaramdam siya ng awa para kay Eliana. Ang liit ng mundo nito. Pero sino ba siya para questionin niyon? Masaya naman ito sa pagiging anino niya. Pagbaba niya, naamoy niya agad ang aroma ng bagong timplang kape at pritong bacon. Nakaupo na si Eliana sa isang sulok ng hapagkainan. Tila naghihintay lang sa kanya. Good morning, mahal. Bati nito sa mahinang boses. Tumango lang si Miguel at dumiretso sa kanyang pwesto. Doon, sa ibabaw ng kanyang lamesa sa study room na nadaanan niya, nakita niya ang isang brown envelope. Iyon ang envelope na iniwan ni Eliana kagabi. Ano to? Tanong niya habang nagsasalin ng kape sa tasa. Lumapit si Eliana. May daladalang plato ng pagkain. Ah, yan. Mga papeles lang para sa ilang maliliit na ari-arian na pamana pa ni Papa. Kailangan lang ng pirma mo, isang special power of attorney para maasikaso ko ang mga buwis. Tumingin si Miguel sa envelope.
paperwork, mga bagay na pambabae. Wala siyang panahon para sa mga ganoong kaliit na detalye. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang vice president. "Yes, Robert?" Sagot niya. Ang boses ay agad na naging tunog CEO, malutong at puno ng awtoridad. "Anong sinabi mo? They are backing out? That's unacceptable. Tell them I'm on my way." Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang noo ay nakakunot na. "Miguel? Mamaya na yan, Eliana. May krisis sa kumpanya," sabi niya. "Sabay tayo." "Pero isang pirma lang naman, sandali lang ito." Pakiusap nito. Inis na lumingon si Miguel. Iniabot nito sa kanya ang dokumento at isang ballpen. Sa pagkainis, kinuha niya iyon. Habang kausap muli sa telepono ang kanyang sekretarya at nagbibigay ng utos, binuklat niya ang mga papel. "Special power of attorney," basa niya sa pamagat. Mukha ngang tungkol sa lupa at buwis. Boring. "Okay, listen to me. Cancel my 10 o'clock meeting," sabi niya sa telepono. Sabay lagda sa huling pahina ng dokumento nang hindi na binabasa ang mga nilalaman. Hinagis niya ang folder at ballpen pabalik sa mesa, papunta sa direksyon ni Eliana. "Ayan na. Huwag mo na akong isturbohin sa maliliit na bagay." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas, sakay sa kanyang Escalade, patungo sa kanyang tunay na kaharian. Ang De Leon Corp. Sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali, habang minamasdan ang syudad sa ilalim niya, muling bumalik ang pakiramdam ng pagiging hari. Dito, ang bawat salita niya ay batas. Ang bawat utos niya ay nasusunod. Pagkatapos ng isang tensyonadong meeting kung saan sinibak niya ang dalawang manager, pakiramdam niya ay kailangan niya ng gantimpala. Tinext niya si Isabel. "See you at our usual spot, 5 p.m. I miss you." Ang reply ay mabilis. Isang simpleng kissing emoji. 5:00 ng hapon, sa isang pribadong suite ng isang 5-star hotel, sinalubong siya ni Isabel, isang babaeng kabaligtaran ni Eliana. Si Isabel ay maingay, mapang-akit, at laging alam kung paano siya pasayahin. "You look stressed, honey," sabi nito habang inaalis ang kanyang coat. "Nothing I can't handle," mayabang na sagot ni Miguel. Niyakap siya nito mula sa likod. "I know. Ikaw pa, ang pinakamagaling na CEO sa buong Pilipinas." Napangiti si Miguel. Ito ang gusto niyang marinig. Pagkatapos ng kanilang mainit na sandali, habang nakahiga sila sa kama, sinimulan na ni Isabel ang kanyang mga hiling. "Honey, nakita ko kanina ang bagong labas na Hermes bag. Okay, I'll buy it for you." Putol niya. "Really?" Nagningning ang mga mata nito. "And, kailan mo ba ako ipapakilala sa lahat? Pagod na akong maging sikreto mo." Hinalikan siya ni Miguel. "Soon, Belle. Very soon. Konting tiis na lang." Isang pangako na alam niyang hindi niya tatalikuran, pero hindi rin niya minamadali. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang opisina para kunin ang ilang naiwang gamit. Muli siyang naupo sa kanyang trono. Tumingin siya sa kanyang computer. Habang binubuksan ang kanyang email, may isang pumasok na mensahe. Galing sa isang di kilalang sender. Ang subject ay nakasulat sa malalaking letra. "May alam ka ba sa ginagawa ng asawa mo sa likod mo?" Napakunot ang noo ni Miguel. Binuksan niya ito. Walang laman. Subject line lang. Napangisi siya. Malamang gawa na naman ito ng mga kalaban niya sa negosyo. Desperado na talaga silang sirain siya. Pati ba naman ang tahimik niyang asawa ay idadamay? Anong gagawin ni Eliana? Mag-shopping? Magluto? Pathetic! Bulong niya sa sarili. Sa isang click, binura niya ang email at inilagay sa trash. Hindi niya alam. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Hawak ni Eliana ang manibela ng kanyang lumang kotse.
Ang sasakyang halos hindi na niya ginagamit. Nakaparada siya sa isang madilim na eskinita. Ilang kanto mula sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Marco. Sa passenger seat, ang brown envelope ay tila isang tropeo at isang bomba na sabay. Ang pirma ni Miguel, nakuha niya. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taong pagpaplano at pagtitiis, nakuha niya ang unang piraso ng kanyang tagumpay. Ngunit sa halip na purong saya, isang halo ng takot at kaba ang nangingibabaw. Bahagya pa ring nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat ugong ng sasakyang dumaraan ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Paano kung may nakasunod sa kanya? Paano kung naghinala si Miguel? Pilit niyang iwinaksi ang mga pag-aalinlangan. Huli na para umatras. Humugot siya ng malalim na hininga bago bumaba ng sasakyan. Mahigpit na hawak ang envelope. Pagpasok niya sa coffee shop, naroon na si Marco sa kanilang pwesto sa sulok. Nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo. Nang walang imikan, iniabot ni Eliana ang dokumento. Maingat itong kinuha ni Marco. At sa ilalim ng lamesa, binuklat iyon. Nakita ni Eliana kung paano nito sinuri ang bawat letra ng pirma. Pagkatapos ng ilang segundo, na tila isang kawalang hanggan, tumingin ito sa kanya at bahagyang tumango. Isang tango lang, pero sapat na yon para gumaan ang pakiramdam ni Eliana. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Magaling, Eliana. Magaling ang ginawa mo, mahinang sabi ni Marco. May respeto sa kanyang boses. Ang unang hakbang ang laging pinakamahirap. Ano na po ang susunod, sir? Tanong niya. Tumingin si Marco sa kanya, tila sinusuri ang kanyang muka. Alam mo, Eliana, sa tuwing nakikita kita, lalo na kapag ganito ka kadeterminado, nakikita ko sa iyo ang iyong ama. Natigilan si Eliana. Bihira nang may bumanggit sa kanyang ama. Nakilala niyo po si Papa? Hindi lang nakilala, sabi ni Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isa ako sa mga junior associates sa law firm na humahawak sa mga kaso niya noon. Si Don Ricardo Santiago ay isa sa mga pinakamagaling na negosyanteng nakilala ko. Matalino, makatarungan, at higit sa lahat, may isang salita. Isang alon ng kalungkutan ang biglang bumalot kay Eliana. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani. Kung nabubuhay lang siya ngayon, hindi niya na ituloy ang sasabihin. Kung nabubuhay siya, hindi hahantong sa ganito ang lahat. Seryosong dugtong ni Marco. Palagi kong iniisip, hanggang ngayon. Masyadong biglaan ang pagkawala niya. Masyadong malinis. Ang mga salita ni Marco ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto sa kanyang alaala na matagal na niyang pilit isinasara. Bigla, bumalik ang lahat. Nasa isang malamig na pasilyo siya ng ospital. 10 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan, yakap-yakap ang sarili habang umiiyak. Kakasabi lang ng doktor na wala na ang kanyang ama. Dead on arrival. Isang malagim na car accident daw. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel. Noon, nobyo pa lang niya ito, ang pinagkakatiwalaang protege ng kanyang ama. Inakbayan siya nito. Everything will be okay, Eli. I'm here. I'll take care of you, sabi nito sa kanya. Ang mga salita ay tama, pero ang pakiramdam ay mali. May kung anong lamig sa pagitan nila. Naalala niya ang gabi, bago ang aksidente. Narinig niya ang pagtatalo ng kanyang ama at ni Miguel mula sa study room. Malakas ang boses ng kanyang ama. Isang bagay na bibihira mangyari. Hindi ako papayag, Miguel. That business model is predatory. It will ruin families. Hindi ko pinalaki ang kumpanya para manlamang ng kapwa. You're being old-fashioned, Don Ricardo. This is the future. Ganti ni Miguel. Ang business model na yon. Iyon mismo ang naging pundasyon ng De Leon Corp. Ngayon, isang ideya na ninakaw mula sa kanyang ama at binaluktot para sa pansariling kasakiman. Nagising si Eliana mula sa masakit na alaala.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa ibabaw ng lamesa. Ang kalungkutang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang madilim at nag-aapoy na galit. Hindi lang ito para sa kanya, para rin ito sa kanyang ama, para sa lahat ng ninakaw ni Miguel. Kukunin ko ang lahat ng kinuha niya sa amin, Sir Marco, sabi ni Eliana. Ang boses niya ay naging matigas na tila bakal. Lahat-lahat. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng abogado. Tumango ito. At tutulungan kita. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Eliana. Dumiretso siya sa sementeryo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, tumayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan. Ang pangako ay matagal nang nabuo sa kanyang puso. Nang pabalik na siya sa kanyang kotse, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya iyon. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Mas delikado ito. Kailangan nating makuha ang access sa personal na kahadiyero ni Miguel sa loob mismo ng inyong bahay. Ang tunog ng tubig mula sa shower sa kanilang master's bedroom ay tila isang countdown timer sa isip ni Eliana. 10 minuto, 15 minuto kung suswertihin. Iyon lang ang panahong meron siya. Nakatayo siya sa harap ng malaking painting sa pader ng office ni Miguel. Sa likod ng painting na ito, alam niyang naroon ang kahadiyero. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay mas malakas pa kaysa sa patak ng tubig sa banyong naririnig niya. Hawak niya ang isang maliit at itim na aparato na bigay ni Marco, isang high-tech fingerprint scanner. Idikit mo lang yan sa sensor ng vault. Kokopyahin niyan ang huling fingerprint na ginamit. Kay Miguel. Bilin nito kanina sa telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na inaalis ang painting. Bumungad sa kanya ang malamig na bakal ng vault. Napalunok siya. Ito na. Inilapat niya ang aparato sa fingerprint sensor. Isang maliit na berdeng ilaw ang umilaw. Nag-beep ito ng isang beses. Tagumpay. Ngayon, ang password. Ilang linggo niyang pinag-aralan ang galaw ni Miguel. At may isang petsa na hinding-hindi nito kinakalimutan dahil sa kayabangan nito. Ang araw na naitatag ang De Leon Corp. 40815, huminga siya ng malalim at pinindot ang mga numero. Isang malakas na click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto ng vault. Halos mapatalon siya sa tuwa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Mabilis niyang sinilip ang loob, mga papeles, alahas, at isang itim na ledger. Iyon ang kailangan niya. Ang ledger kung saan manumanong isinusulat ni Miguel ang mga espesyal na transaksyon nito. Nang akmang aabutin na niya ang ledger, biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang tunog ng shower. Nanigas si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan ay mas nakakabingi. Bawat segundo ay parang isang oras. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Pagkatapos, mga yabag. Papalapit. Diyos ko, papalapit sa office. Dali-dali niyang isinara ang vault. Pero huli na, para maibalik ang painting. Itinago niya sa bulsa ng kanyang palda ang maliit na scanner. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng office. Bumungad sa kanya si Miguel. Nakatapis lang ito ng puting tuwalya sa biwang. Ang basa nitong buhok at matipunong katawan ay tila isang pader na humaharang sa kanyang daraanan. Ang mga mata ni Miguel ay matalim. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng hinala. Nanuyo ang lalamunan ni Eliana. Kailangan niyang mag-isip, mabibilis. Itinuro niya ang bookshelf. May hinahanap lang akong libro. Yung cookbook na binigay mo sa akin dati. Isang kasinungalingan. Kailanman ay hindi siya binigyan ni Miguel ng libro. Tumaas ang isang kilay ni Miguel. Hindi ito kumbinsido. Lumakad ito papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Cookbook? Sa office ko? Tanong nito. Bakit dito mo hahanapin, Hornard? Ramdam ni Eliana na wala na siyang tatakbuhan. Isang maling galaw lang.
Tapos na ang lahat. Sa isang iglap, habang papalapit si Miguel, sinadya niyang banggain ang isang maliit na estante sa kanyang tabi. Blag! Isang salansan ng makakapal na libro ang sabay-sabay na bumagsak sa sahig. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat para mabasag ang tensyon. Napatingin si Miguel sa nagkalat na mga libro. Ang muka ay puno ng inis. Ano ba yan, Eliana? Ang clumsy mo naman. Mag-ingat ka nga. Ito na ang pagkakataon niya. Habang si Miguel ay abala sa pagkadismaya sa kalat, mabilis niyang itinulak ng bahagya ang painting para matakpan ang vault. Hindi perpekto, pero sapat na para hindi mapansin sa unang tingin. Sorry, sabi niya. Kunwari ay natataranta habang pinupulot ang mga libro. Hayaan mo na yan. Utos ni Miguel. Nawala na ang hinala at napalitan ng pagkainis. Lumabas ka na. Magbibihis ako. Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Eliana. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Nang maisara niya ang pinto, napasandal siya sa pader. Hinabol niya ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay tumakbo siya ng 1 kilometro. Kalahating oras ang lumipas, umalis si Miguel para sa kanyang overtime na trabaho. Alam ni Eliana kung saan ito pupunta. Bumalik siya sa office, kinuha ang ledger at mabilis na umalis. Sa loob ng madilim na kotse ni Marco, habang sinusuri nito ang ledger, nanginginig pa rin si Eliana. Ito na nga, bulong ni Marco habang binubuklat ang mga pahina. Ang ebidensya ng money laundering, ang tanga niya para isulat ito. Ngunit hindi na nakikinig si Eliana. Ang adrenaline ay nawawala na. At ang takot na naramdaman niya kanina ay nangingibabaw. Napansin ito ni Marco. Isinara nito ang ledger at tumingin sa kanya. Okay ka lang? Nanginginig ka. Umiling si Eliana. Muntik na, sir. Muntik na niya akong mahuli. Nakita ni Marco ang takot sa kanyang mga mata. Sa isang sandali, nawala ang pagiging abogado nito. Inabot nito ang kamay ni Eliana. Pero hindi kanya nahuli. Kinaya mo, sabi nito. Ang boses ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Eliana. Kasama mo ako. Ang init ng kamay ni Marco ay tila isang angkla sa gitna ng isang bagyo. Isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na may kakampi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, habang inaayos ang mga damit na ihahanda para kay Miguel kinabukasan, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng business suit na suot nito kagabi. Isang botones. Hindi ito ordinaryong botones. Makintab ito, hugis bulaklak, at may maliit na pekeng diamante sa gitna. Pinulot ito ni Eliana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya ang botones na ito. Nakita na niya ito dati. Nakakabit sa paboritong pulang blouse ni Isabel Roses. Sa pagsara ng pinto ng kanyang penthouse unit, kasabay na isinara ni Isabel Roses ang maskarang suot niya buong hapon. Ang matamis na ngiti na ipinakita niya kay Miguel kanina ay naglaho na parang bula. Ang malambing na mga mata ay napalitan ng lamig at pagkasuklam. Hinubad niya ang mamahaling sapatos na regalo nito at pabalyang inihagis iyon sa sahig. Gago, bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay walang bahid ng paglalambing na laging naririnig ni Miguel. Ito ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Dumiretso siya sa kanyang engrandeng sala. Ang buong lugar na ito, ang mga muebles, ang mga palamuti, ang renta, ay bayad lahat ni Miguel de Leon. Para kay Miguel, isa itong pugad ng kanilang pag-iibigan. Para kay Isabel, isa itong tanghalan, isang malaking entablado para sa kanyang paghihiganti. Kumuha siya ng isang baso ng wine at tumayo sa harap ng salaming bintana na tanaw ang buong syudad. Sa isang lugar dyan, sa De Leon Corp, nakaupo ang lalaking sumira sa lahat ng meron siya. Napahigpit ang hawak niya sa baso at bigla,
Bumalik ang mga alaala. 10 taon na ang nakalipas, 18 kaarawan niya. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan. Ang kanyang ama, si Mr. Roses, isang mabait at mapagkakatiwalaang negosyante, ay ipinagmamalaki siya sa lahat. Sa tabi nito ay isang binatang lalaki, isang promising business partner daw, si Miguel de Leon. Hawak pa niya ang isang luma at kupas na litrato. Nakangiti silang lahat, isang masayang pamilya. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Makalipas ang 6 na buwan, ang lahat ay naging isang bangungot. Naalala niya ang araw na dumating ang mga taong magsisequester ng kanilang bahay. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, puno ng pagkagulat at desperasyon. Niloko niya ako, Belle. Miguel, tinangay niya ang lahat. 1 linggo pagkatapos noon, umuwi siya galing eskwela. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Nakita niya ang isang sulat sa ibabaw ng lamesa. At sa silid-aklatan, natagpuan niya ang kanyang ama. Pinili nitong tapusin ang lahat kaysa harapin ang kahihiyan. Ang isang butil ng luha ay pumatak mula sa mata ni Isabel, pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng galit. Mula sa araw na yon, isinumpa niya. Babawiin niya ang lahat. Hihigitan pa niya ang sakit na idinulot ni Miguel sa kanyang pamilya. Nag-aral siya, nagtrabaho, at hinintay ang perpektong pagkakataon. At dumating iyon nang muli silang mag-cruise ng landas sa isang business event. Si Miguel, hindi na siya natandaan. Para dito, isa lang siyang bagong mukha, isang bagong laruan. Lumakad si Isabel papunta sa isang pader sa kanyang kwarto. Tinanggal niya ang isang malaking painting. Sa likod nito ay isang corkboard, isang pader ng paghihiganti. Nakasabit doon ang litrato ni Miguel na may malaking pulang X. Sa paligid nito ay mga litrato ng mga miyembro ng Board of Directors, mga diagram ng organizational chart ng De Leon Corp, at mga kopya ng mga dokumentong ilang taon na niyang palihim na kinakalap. Nakita rin doon ang ilang litrato ni Eliana nakuha mula sa malayo. Para kay Isabel, si Eliana ay isang di inaasahang variable, isang mahinang babae, isang collateral damage. Hindi niya ito pinapansin. Kinuha niya ang isang maliit na thumb drive mula sa kanyang drawer. Isinaksak niya iyon sa kanyang laptop. Naroon ang mga dokumentong magpapatunay sa isang malaking anomaly sa proyekto ng De Leon Corp sa Laguna. Isang sikreto na siya lang ang nakakaalam. Nang walang pag-aalinlangan, gumawa siya ng isang bagong email address. Inattach niya ang file. Ang tatanggap, ang CEO ng pinakamalaking karibal na kumpanya ng De Leon Corp. Sent. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isa pa lang sa maraming patibong na inihanda niya. Unti-unti niyang sisirain ang tiwala ng board, ang tiwala ng mga investor, hanggang sa si Miguel na lang mismo ang may iwan. Nag-iisa sa virtual na kastilyo nito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang direhistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Nakahanda na ang lahat, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang private investigator na matagal na niyang binabayaran. Ang lahat ng bank records at offshore accounts na pinapahanap mo, nasa akin na. Kailangan na lang ng hudyat mo. Tumingin si Isabel sa bintana, sa mga ilaw ng De Leon Corp, building sa di kalayuan. Magaling, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hayaan mo siyang magpakasaya sa mga huling araw niya sa trono. Walang kwenta. Bumagsak ang kamao ni Miguel sa makintab na conference table. Ang ugong ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na puno ng mga taong nakayuko. Walang nangahas na magsalita. Walang nangahas na tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Isang 2 billion peso deal. Ang Tansy Project ang maglalagay sa atin sa tuktok. At sasabihin niyo sa akin ngayon na basta na lang silang umatras? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa air-conditioned na katahimikan. Sir, may nag-leak po ng...
ng confidential geological survey data sa kanila. Ipinapakita roon na hindi raw ganoon katibay ang lupang pagtatayuan. It's an anonymous source. Paliwanag ng kanyang vice president, nanginginig ang boses. Anonymous source? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Miguel. Hanapin niyo kung sino ang ahas sa loob ng kumpanyang ito. I want a name on my desk by tomorrow or you're all fired. Padabog siyang tumayo at lumabas ng conference room, iniwan ang mga board members na nagkakatinginan sa takot. Ang buong araw ay isang impyerno, sunod-sunod na masamang balita. Bumagsak ang stocks ng kumpanya. May mga investor na gustong mag-pull out. Pakiramdam ni Miguel ay guguho ang kastilyong matagal niyang itinayo. Ang pakiramdam ng pagiging hari ay unti-unting napapalitan ng pagdududa at hinala. Sino ang gumagawa nito sa kanya? Nang gabing iyon, dala niya ang unos pag-uwi sa bahay. Ang katahimikan ng mansyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila lason sa kanyang pandinig. Naabutan niya si Eliana sa sala, nagbabasa ng libro. Nag-angat ito ng tingin at ngumiti. Hi mahal, kumusta ang araw mo? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang pangiinsulto. Anong sa tingin mo? Asik niya, sabay hagis ng kanyang briefcase sa sofa. Masaya? Sa tingin mo ba masaya ako? Nagulat si Eliana sa kanyang reaksyon. May problema ba sa trabaho? Huwag kang magkunwari na may pakialam ka, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ano bang alam mo sa mga problema ko? Ang alam mo lang ay gumastos ng perang pinaghihirapan ko. Tumayo si Eliana. Ang muka ay nagpapakita ng sakit. Hindi yan totoo, Miguel. Huwag mo akong sasagutin. Sa sobrang galit, kinuha ni Miguel ang isang mamahaling plorera sa ibabaw ng isang side table at ibinato yun sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napasigaw si Eliana sa takot at napaatras. Ang plorera ay bumagsak at nabasag malapit sa isang antigong aparador. Ang aparador, kung saan, sa ilalim ng mga luma nitong damit, nakatago ang isang maliit na kahon. Nakita ni Miguel ang sandaling panlalaki ng mga mata ng asawa habang nakatingin ito sa direksyon ng aparador. Inakala niyang natatakot lang ito sa kanya. Linisin mo yan! Utos niya bago siya padabog na umakyat sa kanilang kwarto. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng isang taong magpapakalma sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Isabel. Honey, napatawag ka. Malambing na sagot nito. Belle, I'm having a very bad day. I need you, sabi niya. Ang boses ay pagod na. Oh my poor baby, anong nangyari? The company. Everything's a mess. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko nga, may problema raw sa stocks ninyo? Totoo ba yon? Tanong nito. Ang boses ay tila puno ng pag-aalala. Sa halip na kumalma, lalong nainis si Miguel. Pati ba naman si Isabel, alam ang problema niya? Ganoon na ba kabilis kumalat ang balita ng kanyang kabiguan? It's nothing. I can handle it. Mayabang niyang sagot. Kahit sa kaloob-looban niya ay hindi na siya sigurado. Okay, honey. Kung ano man yan, alam kong kaya mo. Ang boses nito ay parang musika, ngunit ngayon, parang may sintonadong nota. Pagkatapos ng tawag, sa halip na gumaan ang pakiramdam, lalo siyang nabalisa. Dumiretso siya sa kanyang minibar at nagsali ng isang basong puno ng whiskey. Ininuman niya iyon ng isang lagukan. Nagsalin ulit siya. At ulit. Ang alak ay nagpalabo sa kanyang isip, ngunit hindi nito pinatahimik ang mga demonyo sa kanyang utak. Sino? Sino ang traidor? Lasing at pagiwang-giwang. Naglakad siya palabas ng kwarto. Napadaan siya sa sala. Nakita niya ang aparador kung saan nabasag ang plorera kanina. Bigla may naalala siya. Dati, noong bagong kasal pa sila, doon daw itinatago ni Eliana ang mga luma nitong kayamanan.
mga lumang litrato, sulat, mga sentimental na basura. Sa isang di maipaliwanag na udyok, sa gitna ng kanyang kalasingan, naglakad siya papunta roon. Siguro kung makakakita siya ng isang bagay na katawa-tawa, gagaan ang loob niya. Hinawakan niya ang pinto ng aparador. Malamig at luma na ang kahoy. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Nakatayo si Eliana sa labas ng pintuan ng sala, nakatago sa dilim. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinapanood niya ang lasing na si Miguel habang binubuksan nito ang aparador. Ang kahon. Nasa loob noon ang lahat ng orihinal na dokumento, ang kopya ng ledger, lahat ng ebidensya. Isang hakbang na lang ni Miguel at makikita nito ang lahat. Napapikit si Eliana. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan, sa isang iglap lang ba mawawala ang lahat? Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ni Miguel ang aparador, bigla itong napahawak sa kanyang ulo. Ah! Daing nito, tila nahihilo. Napasandal ito sa pader. Ang alak at stress ay sabay-sabay na tumama sa kanya. Hindi na nito itinuloy ang pagbubukas at sa halip ay naglakad ito ng pagiwang-giwang pabalik sa kanilang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, isang malakas na hilik ang narinig niya. Tulog na ito. Nakahinga ng maluwag si Eliana. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Kamuntikan na. Masyado nang delikado ang manatili pa rito. Kailangan na niyang bilisan. Kinabukasan, ang umaga ay puno ng tensyon. Nagising si Miguel na may matinding hangover. Ang mukha niya ay mas gusot pa kaysa sa lukot na kumot. Ang cellphone niya o niya ay walang tigil sa pagtunog. "Shut that thing up!" Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Sinunod ni Eliana. Pinatay niya ang ringtone. Nakita niya ang sunod-sunod na text messages mula sa opisina. Lahat ay may salitang urgent. Ito na ang pagkakataon. Ang perpektong bagyo. Inihanda niya ang almusal at isang tasa ng matapang na kape. Sa tabi nito, inilatag niya ang isang folder. Sa loob noon ay 5 set ng dokumento. 4 dito ay mga totoong papeles ng insurance para sa kanilang mga ari-arian. Pero ang isa, ang pangatlong set, na maingat niyang inilagay sa gitna, ay iba. Ito ang deed of assignment. Ang kasulatan na nagsasali ng lahat ng voting shares ni Miguel sa De Leon Corp. Sa pangalan niya, ang huling piraso, ang huling pako sa kabaong. Lumabas si Miguel mula sa banyo, hawak ang ulo. "Anong nangyayari? Bakit ang daming tawag?" "Hindi ko po alam, sir." Mahal," sagot ni Eliana. Sinadya niyang magmukhang natatakot at nag-aalala. Kanina pa sila tawag ng tawag. Kinuha ni Miguel ang cellphone at nakita ang mga mensahe. Nanlaki ang kanyang mga mata. Another investor backed out? Damn it! Sa gitna ng kanyang pagkasira ng ulo, lumapit si Eliana. May dalang ballpen. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Miguel, pasensya na sa abala. Alam kong marami kang iniisip," sabi niya sa nanginginig na boses. "Pero kailangan ko na kasing isumita to. Ngayon, mga insurance policy natin, malapit nang mag-expire. Kailangan lang ng pirma mo sa lahat ng to." Tiningnan ni Miguel ang folder. Insurance. Isa na namang bagay na wala siyang panahon. Ang isip niya ay nasa nagbabagsakang kumpanya. Okay, akin na." Inis na sabi nito. Binuklat nito ang unang dokumento. Pinirmahan. Ang pangalawa. Pinirmahan. Dumating ito sa pangatlo. Ang deed of assignment. Nakita ni Eliana kung paano ito sandaling tumigil. 1 segundo lang. Pero para sa kanya, iyon ay isang buong buhay. Nabasa ba nito? Ngunit ang isip ni Miguel ay nasa ibang lugar. Ang nakikita lang niya ay mga letra at linya. Tumutunog na naman ang kanyang cellphone. Sa sobrang inis, mabilis niyang nilagdaan ang papel nang hindi na binabasa. Pinirmahan din niya ang pang-4 at pang-5. "Ayan na," sabi niya. Sabay tulak ng folder pabalik kay Eliana.
Umalis ka na sa harap ko. Kinuha ni Eliana ang folder. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi niya maramdaman sa sobrang kaba. Naglakad siya papalayo. Bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Pagdating niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto. Napasandal siya roon at napaupo sa sahig. Binuksan niya ang folder. Naroon. Ang pirma. Totoo. Nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi sa takot, kundi sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Tagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Marco. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig, ngunit halos walang boses na lumabas. Sir, Marco? Eliana? Anong nangyari? Nakuha ko na. Bulong niya. Napirmahan na niya. Tapos na. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang malalim na paghinga ni Marco. Magaling, Eliana. Magaling. Ang boses nito ay puno ng paghanga at ginhawa. At pagkatapos, naging seryoso ito. Ngayon, makinig ka sa akin. Kailangan mo nang umalis dyan. Kunin mo lang ang mga importanteng gamit mo at umalis ka na sa bahay na yan. Huwag ka nang magpaalam. Huwag ka nang lumingon. Dahil bukas, sisimulan na natin ang lahat. Nakatayo si Eliana sa likod ng one-way glass window ng isang conference room sa kabilang gusali mula sa De Leon Corp. Tanaw niya mula rito ang mismong silid kung saan idinaraos ang emergency board meeting. Hindi siya maririnig, hindi siya makikita, ngunit siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Sa tabi niya, nakatayong mahinahon si Attorney Marco Villanueva, suot ang kanyang formal na itim na suit. Handa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ang boses ay matatag. Tumango si Eliana. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong kakaibang kapayapaan. Pagkatapos niyang umalis sa bahay kahapon, isang malaking tinik ang tila nabunot sa kanyang puso. Simulan na ninyo, Sir Marco. Sa kabilang gusali, sa loob ng high-tech na boardroom ng De Leon Corp, ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa sobrang tensyon. Si Miguel De Leon ay nasa gitna ng pagsasalita. Sinusubukang kumbinsihin ang mga nagdududang miyembro ng board. At tinitiyak ko sa inyo, ang problemang ito ay pansamantala lamang. Ang De Leon Corp ay nananatiling matatag sa ilalim ng aking pamumuno. Mayabang niyang pahayag. Sakto sa mga salitang iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Villanueva. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sino ka? Hindi ka imbitado rito. Sigaw ni Miguel. Ang muka ay nagpapakita ng pagkainis sa biglaang interruption. Ngumiti si Marco. Ako si Attorney Marco Villanueva at narito ako para katawanin ang interes ng bagong may-ari ng pinakamalaking porsyento ng voting shares ng kumpanyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagtawanan ng ilang miyembro, maging si Miguel ay napangisi. Nababaliw ka na ba? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Hindi na ngayon, kalmadong sagot ni Marco. Inilapag niya sa mahabang lamesa ang isang folder. Narito ang isang notarized deed of assignment. Pinirmahanan mismo ni Mr. Miguel De Leon na nagsasalin ng lahat ng kanyang shares kay... Huminto si Marco sandali para sa dramatikong epekto. Mrs. Eliana Santiago de Leon. Kung may nahulog na karayom sa sahig, tiyak na maririnig iyon. Ang mukha ni Miguel ay nag-iba ng kulay, mula sa pagkapula sa galit hanggang sa pagkaputla sa di paniniwala. Hinablot niya ang dokumento. Nakita niya ang kanyang pirma, ang pirma na minaliit niya lang. Hindi ito totoo. Pinikita niya ako. Niloko niya ako. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagpapanik na. Kasabay ng kanyang pagsigaw, biglang bumukas ang malaking flat-screen TV sa dingding ng conference room. Ang lahat ng channel, ANC, CNN Philippines, Bloomberg, ay may iisang breaking news. De Leon Corp
Sangkot sa malawakang money laundering at corporate fraud, mga ebidensya, isiniwalat ng isang hindi nagpakilalang source. Ipinakita sa screen ang mga kopya ng mga pahina mula sa itim na ledger ni Miguel, ang mga bank transaction, ang mga offshore accounts. Doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Nagtayuan ang mga board members. Sunod-sunod na tumunog ang mga cellphone. Ang cellphone mismo ni Miguel ay tumunog. Isang tawag mula sa kanyang personal banker. Mr. De Leon. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. May court order na dumating. Frozen ang lahat ng accounts ninyo. Personal at corporate. Lahat. Binitawan ni Miguel ang telepono. Nabitawan niya ang mga papel. Ang kanyang mundo, ang kanyang kaharian, ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Mula sa kabilang gusali, pinanood ni Eliana ang lahat. Nakita niya ang gulat, ang galit, at ang tuluyang pagbagsak sa mukha ng lalaking nagpahirap sa kanya. Wala siyang naramdamang tuwa, wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Tapos na, bulong niya. Galit na galit, dinampot ni Miguel ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Eliana. Nanginig ang kamay ni Eliana nang makita ang pangalan nito sa screen, ngunit pinindot niya ang answer. Eliana, anong ginawa mo? Traidor kang ahas ka! Sigaw ni Miguel mula sa kabilang linya. Ang boses ay basag na sa galit at desperasyon. Huminga ng malalim si Eliana. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na ang boses ng mahinang babae. Ito ay malamig, matatag, at walang takot. Ito ang kabayaran sa lahat ng utang mo, Miguel, sabi niya. Ang utang mo sa akin sa loob ng 5 taon at ang utang mo sa papa ko. Ibinaba niya ang tawag. Sa kabilang linya, napaluhod si Miguel sa sahig ng kanyang magarbong conference room, napapaligiran ng kaguluhan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang biglang kumirot doon. Nahirapan siyang huminga. Ang mga boses sa paligid niya ay unti-unting humina. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang mga kamera ng media na pumapasok sa silid. Ang flash ay kumikislap na tila mga kidlat sa gitna ng kanyang bagyo. Ang unang nagising sa kamalayan ni Miguel ay ang amoy. Amoy ng Lysol at luma. Hindi ito ang amoy ng kanyang Egyptian cotton na kumot na may pabango ng lavender. Hindi ito ang amoy ng sariwang hangin mula sa kanyang bintana na tanawang buong lungsod. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame na may mga bitak at patse-patse ng amag ang bumungad sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Ang kwarto ay maliit. Ang pintura sa dingding ay nanininilaw at natutuklap. Nakakabit sa kanyang braso ang isang dextrose. Sa tabi niya ay isang bakal na mesa na kinakalawang na. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang dibdib ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang masyadong gumalaw, sir. Isang babaeng nakauniforme ng nurse ang pumasok. Nasa public hospital po kayo. Inatake kayo sa puso 1 linggo na ang nakalipas. Public hospital? Ang mga salita ay tila isang sampal. Siya, si Miguel De Leon, nasa isang pampublikong ospital? Nasaan ang pamilya ko? Ang asawa ko? Tanong niya. Ang boses ay paos at mahina. Wala po kaming na-contact, sir. Wala rin pong naghahanap sa inyo. Sagot ng nurse na tila sanay na sa mga ganitong sitwasyon. 1 linggo. 1 linggo siyang walang malay at sa loob ng 1 linggong iyon, walang sino mang naghahanap sa kanya. Walang Eliana, walang mga kaibigan, walang mga kasosyo. Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone sa mesang katabi, ngunit wala ito roon. Ang mga gamit ko? Nasa kustodya po ng pulis, sir. May kaso po kayong hinaharap. Kaso? Oo, ang kaso. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang board meeting, si Marco Villanueva, ang pirma, ang balita sa TV, ang pagbagsak,
Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya na nauwi sa isang ubo. Siya ang hari. Paanong nangyari ito? Sa mga sumunod na araw, ang ospital ang naging kanyang bilangguan at ang bintanang tanaw, ang isang maruming pader, ang naging kanyang buong mundo. Walang dumalaw, walang tumawag. Ang mga abogado ng kumpanya na dati takot na takot sa kanya ay hindi na nagpaparamdam. Ang mga kaibigan na kasama niya sa pag-inom at pagsusugal ay biglang hindi na makontakt. Nag-iisa siya. Mas nag-iisa pa kaysa noong nagsisimula pa lang siya. Isang araw, may isang nurse na nag-abot sa kanya ng isang maliit na sobre. May nagpadala po para sa inyo. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan yon. Umaasa siya. Baka sulat mula kay Eliana, nagsasabing pinapatawad na siya. Ngunit hindi. Isa itong maliit na papel. Isang printout ng isang text message. Salamat sa pagsasauli ng lahat ng ninakaw mo sa pamilya ko. Sana mabulok ka sa impyerno. Paalam, Miguel. Isabel. Napatingin siya sa kawalan. Si Isabel. Kaya pala biglang gumuho ang lahat. Hindi lang pala si Eliana. Dalawa sila. Ang dalawang babaeng pinakaminamaliit niya. Ang dalawang babaeng itinuring niyang mga laruan at palamuti ay nagkaisa pala o di kaya'y nagkataon lang para sirain siya. Isang symphony ng paghihiganti na siya ang naging konduktor nang hindi niya namamalayan. Napahagulhol si Miguel, hindi dahil sa nawalang pera o kapangyarihan. Umiyak siya dahil sa katotohanan na masakit pa sa atake sa puso. Ang katotohanang sa buong buhay niya, wala pala siyang naging tunay na kakampi. Wala siyang tunay na minahal at walang tunay na nagmahal sa kanya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng TV sa kwarto. Isang matandang lalaki, payat, may sakit, at talunan. Isang haring walang kaharian. Isang haring hubad sa katotohanan. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang nurse na naman ito. Umaasa pa rin siya sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso na si Eliana iyon. Ngunit ang pumasok ay dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Miguel de Leon, sabi ng isa. Pinapaaresto ka namin para sa kasong economic sabotage at syndicated estafa. Pwede ka nang i-discharge ng ospital. Sa kulungan na ang diretsyo mo. Hindi na pumalag si Miguel. Wala nang lakas. Wala nang dahilan. Habang pinoposasan, napatingin siya sa bintana. Sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang araw ay sumisikat. Ang mga tao ay naglalakad. Ang mundo ay umiikot pa rin. Kahit na ang mundo niya ay huminto na. 6 na buwan ang lumipas. Ang sign sa ibabaw ng mataas na gusali ay bago na. Ang dating De Leon Corp. Ay pinalitan ng makinang na mga letrang nagsasabing Santiago Holdings Inc. Sa loob ng dating opisina ni Miguel, nakaupo si Eliana sa dulo ng mahabang conference table. Ang silid ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam ay ibang-iba na. Wala na ang mabigat at nakakasakal na aura ng kapangyarihan. Napalitan ito ng liwanag at pag-asa. Iyon lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi ni Eliana. Tinatapos ang lingguhang board meeting. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Isa-isang nagsitayuan ang mga bagong miyembro ng board, mga taong pinili niya base sa integridad at hindi sa koneksyon. Ngumiti sila at tumango sa kanya bago lumabas. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang syudad na dati tila isang halimaw, nalalamon sa kanya ay ngayon. Parang isang blankong canvas na naghihintay na kulayan. Maraming nagbago. Ibinenta niya ang malaking bahay na puno ng masasamang alaala at bumili ng isang maliit at komportableng condominium unit na tanawang dagat. Ang mga empleyado ng kumpanya ay binigyan niya ng mas magandang benepisyo.
Itinatag niya ang Ricardo Santiago Foundation para tulungan ang mga pamilyang na biktima ng corporate fraud, isang paraan para bigyang pugay ang kanyang ama at bigyan ng kahulugan ang lahat ng nangyari. Hindi madali ang lahat. May mga araw na nagigising pa rin siya mula sa mga bangungot. Ngunit sa bawat paggising, naroon ang paalala na malaya na siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng gusali. Hindi na siya nagpasundo sa driver. Mas gusto na niyang mag-isang magmaneho. Ang kanyang destinasyon, ang sementeryo. Bit-bit ang isang bungkos ng puting bulaklak. Tahimik siyang naglakad papunta sa puntod ng kanyang ama. Nilinis niya ang lapida at inilagay ang mga bulaklak. "Hi pa," bulong niya. "Kinamusta lang po? Okay na po ang lahat. Ang kumpanya. Ibinalik ko na po sa pangalan ninyo. Sana kung nasaan ka man, proud ka sa akin." Isang malumanay na hangin ang umihip, tila isang yakap mula sa kawalan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang halong pagkukunwari, walang bigat. Ellie. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Marco, nakatayo sa di kalayuan, may dalang 2 tasa ng kape. "Sir Marco," bati niya. "Marco na lang, hindi na ako ang abogado mo." Nakangiting sabi nito habang lumalapit at iniabot sa kanya ang isang tasa. "Alam kong dito kita mahahanap." "Salamat," sabi ni Eliana. Tinatanggap ang mainit na kape. Naglakad sila nang sabay sa mga tahimik na pasilyo ng sementeryo, papalabas. "Nabalitaan ko, nahatulan na si Miguel. Life imprisonment," sabi ni Marco sa mahinang boses. Tumangulang si Eliana. Hindi na niya ito gaanong iniisip. Ang Miguel na kilala niya ay matagal nang namatay sa kanyang isip, bago pa man ito makulong. "Kumusta ka na?" tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Tumingin si Eliana sa malayo, sa papalubog na araw. "Heto, unti-unting natututong mabuhay ulit. Para akong isang halaman na ngayon lang ulit na sinagan ng araw." Huminto sila sa may dalampasigan, malapit sa sementeryo. Ang tunog ng mga alon ay tila musika sa kanilang pandinig. "Elay," muling sabi ni Marco. "Alam kong marami kang pinagdaanan at ayokong magmadali. Pero gusto ko lang malaman mo na kung handa ka nang magsimula ulit, gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Hindi bilang abogado o kaibigan lang." Tumingin si Eliana kay Marco. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagnanasa sa yaman o kapangyarihan. Ang nakita niya ay respeto, paghanga at isang pamilyar na init. Ang init na naramdaman niya nung hinawakan nito ang kanyang kamay sa gitna ng kanyang takot. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Ngumiti si Marco. Isang nangiting abot hanggang sa mga mata. At dahan-dahan din, hinawakan nito ang kamay niya. Magkahawak ang kanilang mga kamay, sabay nilang pinanood ang araw na tuluyang lumubog sa kanluran. Ngunit alam ni Eliana, hindi ito ang katapusan. Para sa kanya, ito ang kanyang unang bukang liwayway. Ang simula ng isang buhay na sa wakas ay tunay nang sa kanya. Sila'y magkasamang humakbang pasulong, patungo sa liwanag ng bagong umaga.